Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Halloween po sa inyong lahat. Ito po ang aking mutya na gitawag ni siya sa amin na bagungon. Bagungon po ito sa Bisaya. Ayan, napakagandang mutya na bato na bagungon. Ayan o. Ito po ang kanyang kabhang o gitawag na shell, at ito po yung laman niya na nagiging bato na po siya. Ayan, napakagandang mutya sa bagungon. Ayan, nagiging bato na po ito. Ito ay tinatawag na fossil na bato. Fossil siya na bato kung ito ay tinatawag. Ayan. Sa nagtatanong kung ano ba ang gamit sa bagungon o tinatawag na tagolios na bato, ito ay gamit po ito sa pampakabal, proteksyon sa anumang sakuna at tagulilong. At meron din po itong halo sa panggayuma, at may halo din itong halo sa mga palipad hangin. Kung may kalaban ka, kapag dala mo ito, iiwas sa iyo yung mga tao na may banta sa iyong buhay. Tapos kung biglaan na ikaw ay barilin, kung ano ang mga kasalanan mo, ito ang magprotekta sa iyo, itong material na mutya sa bagungon. Yan po ang gamit ito, at kung barilin ka, minsan hindi puputok yung baril. Dahil nga po ito po ay nagiging bato at wala siyang madaanan na butas, dahil nga siya ay pure bato. Yan. Pure siya na bato na bagungon. Minsan kapag barilin mo ang tao, pagdala nito, hindi mo matamaan, paikot-ikot lang yung bala papunta sa iyo. Kaya nakatatakot po ito kapag ito ay dinadala mo, dahil nga yung bumabaril sa iyo, babalik sa kanilang bala. Basta malakas lang yung paniniwala mo dito, babalik ang bala. Kung halimbawa may magpapalipad hangin sa inyo, yung mga barang daot paktol, babalik sa kanila ang mga barang daot paktol. Kaya maganda itong gamitin sa proteksyon. Kaya ito ay kung halimbawa may magagalit sa iyo na tao, mawala ang galit sa tao sa iyo. Ito rin ay may kakayahan na maggayuma sa mga bagay-bagay na iyong magugustuhan. Kaya napakalakas po ang enerhiya ng fossil o mutya sa bagungon o tagolios. Yan. Mayroon ding tao nagdadala nito. May nakilala akong tao. Isa po siyang security guard noon. Sinaksak siya. Ito lang ang kanyang dinala. Binalot niya ito ng pulang tila. Pag day off na niya, yung nag-off na siya sa kanyang pagka-duty, dahil yung duty noon 12 hours. Yun, paglabas niya, inabangan siya sa daanan, sinaksak siya, at yung kutsilyo ay natiko o nabawog, nalukot lang yung kutsilyo sa kanyang katawan. At yung sumaksak, tumakbo at natatakot dahil hindi mamatay yung tao. Akala niya patay na. Pagbalik na naman niya doon sa dinadaanan, yung taong sumaksak sa kanya tumatakbo, dahil akala ng tao, anong klaseng tao yon, hindi man mamamatay-matay na kanyang pinapatay. Kapag barilin mo rin yung tao dala nito, hindi rin matablan. Kung matablan siya, kunti lang, hindi siya mamamatay. Kaya malakas ang power nito. Sa nakakaalam nito, alam ko po na lahat ng taong mga antingero meron nito. Alam po ninyo kung ano ang bisa nito, dahil nga lahat ng mga antingero na nagtatangan ng ganitong klaseng mga bato, ay lahat po yan ay magagamit sa kanilang depensa, dahil ito po ang ginagamit nilang depensa na proteksyon sa kanilang katawan.
Sa madaling salita, ito ay pangkalahatang proteksyon at may swerte na paparating na ginagamit. Ang swerte po ay galing sa makain ito at hindi rin na makain. Bakit po makain na hindi makain? Dahil nagiging bato na po siya. Ayon sa espiritual, kapag kainin mo yung tao, ang ibig sabihin, pinapatay mo. Pero hindi mo na mamamatay dahil nga imbis nga halip nga kainin mo, nagiging bato na. Nakatatakot talaga ang tao na may tangka na magpatay sa iyo dahil nga ito hindi na mamamatay. Matatakot kapag ginagalawan mo yung tao na walang kasalanan. Pag mag-react yan, ikaw naman ang papatayin. Kaya yan po ang ibig sabihin sa mutya ng bagungon. Ayan. Imposible kang makakita. Marami naman itong makikita pero gadepende sa kalidad ng bato na iyong makikita. Dahil may mga libon na hindi solid, may mga libon kristal, may mga libon na anapog, may mga libon na dirty white katulad nito. Ito ay kristal na may halong anapog. Ito ay million years na itong nakabaon sa ilalim ng lupa o lupa noon na tinatawag lupang putik at nagiging bato at ang palaman niya ay nagiging bato sa tagal. Kaya ang espiritu niya gustong magpakabuhay, ayaw na siyang mabuhay dahil nagiging bato na siya at nagiging bayani na po ang batong ito. Kaya kapag dala mo ito, magiging bayani ka rin katulad sa bato. Dahil nga ang espiritu niya ay nandito lamang, hindi pa lumalabas dahil ito po ay nabuhay yung bato. Ang batong ito, hindi ito patay, ito'y buhay. Buhay na buhay po itong bato. Kaya kapag makadala ka nito, maswerte ka dahil meron ka nito. Dahil bihira lang ang taong naniniwala dito. Mga milagroso lang ng tao ang naniniwala nito. Yung mga miracle na mga tao na naniniwala. Hindi naman sa ibig sabihin na tayo ay magdala nito magiging isa tayong milagroso. Hindi, tayo lang naniniwala sa agimat at anting-anting na tinatawag at ito ay ginagamit nating simbolo na ito na sana ang magiging proteksyon na swerte sa ating buhay. Kaya kapag maniniwala ka, walang mawala. Kaya sa gamit nito, tingnan yung maigi kung ang bato ba ay buhay at hindi. Dahil malalaman mo kung buhay yung bato sa paghawak mo lang. Malalaman mo dahil maraming fossil ngayon na nagiging bato na wala siyang power. Dahil nga ang nagdadala sa bato na walang power o may power yung bato na buhay. Ang batong buhay may power. Depende sa pagkain ng iyong panalangin dahil lahat po tayo ay marunong tayong manalangin upang bigyang buhay ang ating mga mutya at birtud na may kapangyarihan. Dahil nga bawat mutya natin depende sa pinapakain din natin. Dahil nga po yung pinapakain natin ayaw kumain sa ating pinapakain dahil nga po ang bato ay patay. Dahil kapag ang bato na pinapakain mo na fossil ay kailangan ng dasal na tayo mismo magdarasal na hilingin sa bato na kung ano ang abilidad mo ay mapasa akin na katulad din sa iyo. Kaya ang panalangin po at paniniwala ang nagbibigay sa atin ng kasaganahan sa ating pagdala ng mga ganitong klasing agimat. Kaya kung meron ka nito, maswerte ka kapag buhay ang dinala mo. Kaya maraming salamat, happy Halloween po at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye, ingat po kayo palagi.